Ikaw? Ikaw na bata ka. Ang sabi ko sa'yo, gawin mo ang trabaho mo dito, sa bahay. Hindi pwedeng pinapalamon ka tapos wala ka man lang naembag dito sa bahay? Pero, Ate Andrea, naglinis naman po ako ng sahig. Pati nga po nga plato, nahugasan ko na. Hay nako Richard, hindi yan sapat. Kung tutuusin, kulang pa yan eh. Ito kasing si Daddy, dinadala ka pa dito sa bahay eh. Isa ka lang namang anak sa labas. Andrea, magdandaan ka sa panalita mo ha. Nakasakit ka na. Dad, totoo naman ang sinasabi ko. Isa lamang siyang anak sa labas. At hindi siya matatanggap ng pamilyang ito. Ang mas mabuti pa Dad, palayasin mo na lang ang batang iyan. Dahil kahit kailan, hindi namin ituturing na bahagi siya ng isang pamilya. Napaiyak na lamang itong si Richard dahil sa mga salitang binitiwan ni Andrea. 7 taong gulang noon itong si Richard noong iniwan siya ng kanyang ina matapos sumakami ng buhay ito dahil sa isang sakit. Si Richard kasi ang naging bunga noon ni na Mr. Harold Thomas at Lucy. Isang gabi noon habang nagkakilala sila sa isang bar at dahil doon ay nagkapalagayang loob ang dalawa. Hindi alam ni Lucy na meron pala siyang totoong pamilya itong si Harold. Ang pakilala nito ay siyang binata, dahilan para pumatol itong si Lucy sa lalaki sa gabing iyon. Mayaman ang pamilya ni Lucy pero dahil ayaw niya sa isang fixed marriage kaya naman ay umalis ito sa kanilang bahay at nagtungo sa isang bar at doon niya nakilala itong si Harold Thomas. Matapos ng mangyayari sa kanilang dalawa ni Lucy at Harold ay nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatagpo sa bar. Hanggang lumipas ng ilang buwan ay pinagtapat ng dalaga sa lalaki na nagdalang tao ito at siya ang ama. Nalaman din ito ng pamilya ni Lucy kaya naman sobra tuloy ang galit ng mga magulang nito sa kanya at tuluyan siyang itinakwil. Harold, kailangan mo akong panagutan. Nagalit ang mga parents ko sa pangyayaring ito. Pero kung papakasalan mo ako, marahil magbabago ang kanilang pakikitungo sa akin. Lucy, hindi pwede. Ang totoo, nagsinungaling ako sa iyo. Ang totoo, meron akong asawa at 2 anak. Ano? Ang ibig sabihin nito ay pinaniwala mo akong binata ka? Pero hindi pala? Lucy, pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Panagutan ko ang batang yan at ituturing ko siyang kasapi ng pamilya ko. Ilang taon ang nakalipas ay tuluyan ng isinilang ni Lucy ang anak nitong si Richard. Bagamat hindi sila kinasal ay sinunod pa rin ni Richard ang apelyido ng ama bilang Thomas. Paminsan-minsan lagi pa rin dinadalaw ni Harold ang mag-ina ngunit lingid ito sa kalaman ng kanyang tunay na pamilya. Hindi naman niya pwedeng pabayaan ang bata sa mga pangailangan nito. Pero may pagkakataon na wala sa opisina itong si Harold at wala rin sa bahay kaya naman ay nagdududa na ang kanyang asawang si Margaret kung saan nagpupunta ang lalaki. Isang araw noon, may nakapagbalita kay Margaret kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Kaya naman sinundan niyang ginang. Hindi niya sukat akalain na ganito ang kanyang masaksihan. Sa isang apartment, sina Harold at Lucy at mula sa labas, kitang-kita ni Margaret ang paghawak ni Harold sa isang sanggol. Pumasok agad sa kanyang isipan ni Margaret na may ginagawang hindi maganda ang kanyang asawa. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, ay hindi niya pinaalam at pinahalata ang sakit na ramdaman. Kaya matapos niyang makita ang lahat ng iyon, ay muli na lamang itong bumalik sa kanilang bahay. Mom, saan ka pa galing? Tinawagan kita sa opisina pero wala ka doon. At saka, bakit ganyan ang mukha mo, Mom? Meron bang nangyari sa'yo, Mom? Wala ito, Andrea. Billy, sige na, magbihis na kayo para pumasok na sa paaralan. Mamaya, diretso na rin ako sa opisina. Mom, nandito lang kami ni Bailey para sa inyo at para sa kumpanya. Salamat, Bailey. Andrea, mahal na mahal ko kayong dalawa. Ma'am, ano ba yung pinagsasabi mo? Sige na, magbihis na kayo. Ihatid ko na kayo sa school bago ako diretso sa opisina. Halos hindi matanggap ni Margaret ang kanyang saksihan. Kailangan niya ng kasagutan kung bakit nagtaksil sa kanya itong si Harold.
Inamin niyang minsan talaga ay nag-aaway silang dalawa pero hindi naman niya inasahan na humantong sa ganito ang lahat. Inilihim nito ni Margaret sa kanyang mga anak. Ayaw niyang pati ang mga ito ay magalit sa kanyang asawa. Samantalang nagkaroon naman ng lakas ng loob itong si Lucy na dumalaw sa kanyang pamilya. Kasama nito ang kanyang anak na si Richard. Alam niyang hindi nila ito gustong makita at ang batang iyon pero para na lamang din makita nila ito at baka sakaling magbago pa ang turing nila dito. Ngunit sobrang galit talaga nitong si Andrew Belmonte, ang ama nitong si Lucy. Dad, Mom, sana patawarin niyo ako. Kung galit man kayo sa akin, huwag niyo sanang idamay si Richard, ang apo ninyo. Di bali nang ako ang masagtan. Huwag lang ang anak ko. Lucy, kung sumunod ka pa sa kagustuhan namin, hindi sana maging ganito ang buhay mo. Nagkaroon ka ng anak pero walang kinikilalang ama? Andrew, baka naman muli nating tanggapin itong si Lucy sa pamamahay natin. Hindi ka ba naawa sa kalagayan nilang mag-ina? Cora, pues, panindigan niya itong ginawa niya. Matuto siyang mabuhay na wala sa poder natin. Itong pinili niya, hindi ba? Maraming salamat talaga, Mom, sa tulong niyo. Pero mukhang hindi talaga ako mapatawad ni Dad. Aalis na lang kami, Mom. Hindi ko alam kung kailan kami makakabalik dito ni Richard. Iha, ito, tanggapin mo. Kahit papaano, ay makakatulong yan sa pagpalaki ng bata. Ma'am, 100,000? Sobra-sobra na po ito. Lucy, kung tutuusin nga, kulang pa yan eh. Pero kung sakaling may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako anak ha. Huwag kang maghihiya sa akin. Mamimiss ko kayong dalawa ni Richard. Pero hayaan mo, pakumbinsihin ko ang dad mo na patawarin ka niya. Lola, aalis na po kami ni Mami. Napaiyak na lamang itong si Cora dahil sa naging buhay ngayon ng kanyang nag-iisang anak na si Lucy. Kahit anong pakiusap nito sa kanyang asawa ay talagang manhid ito at ayaw patawarin ang kanyang anak. Samantalang sa mga oras na iyon ay muli nang bumalik sa kanyang inupahang maliit na bahay ang mag-ina. Napilitan siyang mangupahan dahil ang lahat ng access sa kanyang bangko ay pinakancel ng ama. Mabuti na lang at kahit papaano ay meron siyang sariling ipon at yun ang ginamit sa mga gastusin sa bahay. Nagpasalamat na rin itong si Lucy dahil nakatanggap siya ng ganong halaga mula sa kanyang mami Cora. Mami, bakit ganun? Bakit hindi tayo matanggap ni lolo ko? Meron ba tayo nagawa sa kanya na hindi maganda? Richard, bata ka pa. Hindi mo pa maintindihan ang lahat. Pero kung dumating na ang tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat, anak. Si Daddy, bakit hindi siya natin kasama ngayon? Nasaan siya, Ma'am? Anak, abala sa trabaho ang daddy mo. Kaya minsan lang siya dumadalaw sa atin. Mami, sana balang araw magkasama tayo ni Daddy ng matagal para naman maging masaya tayo. Hindi na lamang napagsalita itong si Lucy. Pagkarating sa bahay ay natulog na rin agad itong si Richard. Samantalang hindi naman makatulog si Lucy sa kakaisip kung ano ang maging buhay ni Richard sa darating na panahon kung malaman niya ang katotohanan. Lumipas ng 7 taon ay nag-aaral na si Richard sa elementarya. Hatid sundo ito ni Lucy. Mabuti na lang at binigyan siya ng pera ng kanyang mama Cora at magamit niya ito sa pag-aaral ng kanyang anak at personal nilang pangailangang dalawa. Ngunit habang tumatagal, hindi napansin ni Lucy na may pagbabago sa kanyang sarili. Palagi lamang itong nahihilo kahit sapat naman ang kanyang pahinga. Dahil nag-alala sa kanyang sariling kalusugan ay matapos siyang mahihatid si Richard sa paralan ay dumiretso na ito sa ospital para magpakonsulta sa doktor. Ayon sa doktor ay meron siyang sakit na cancer na marahil ay namana ito mula sa pamilya at sa sumang palad ay nasa mataas na stage na ito. Hindi mapaniwala itong si Lucy. Sa dami-dami ng mga tao sa mundo sa kanya pa napunta ang sakit na ito na kahit anong treatment pa ang kanyang gagawin, isang milagro na lamang ang magbabago nito. Labis ang pag-alala ni Lucy sa kanyang anak na si Richard. Alam niyang hindi ito tanggap ni Mr. Andrew Belmonte, ang lolo ni Richard, kaya naisip nitong wala siyang ibang pagpipilian kundi sa ama nito.
Alam ni Lucy na ilang araw na lang ang nalabi sa kanyang buhay, kaya dapat niya itong paghandaan. Hello, Lucy. Bakit ka napatawag sa akin? Ano bang mahalagang pag-uusapan? Harold, wala na akong ibang pagkatiwalaan pa. Anong ibig mo sabihin, Lucy? Harold, ipangako mo sa akin na palakihin mo na maayos ang anak natin. Hindi ko alam kung kailan ako magtagal sa mundong ito. Sana kung gaano ko kamahal ang anak ko, ganun ka din. Ipakita mo sa kanya ang pagmamahal mo. Lucy, pwede ba? Masyado kang madrama. Ano ba talaga ang nangyari? Harold, iiwan ko sa iyo ang anak ko, si Richard. May sakit ako. Hindi ko alam kung kailan ako mawala dito sa mundo. Lucy, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Baka may solusyon pa ang lahat ng ito. Oo, Harold. Nagpatingin ako. Ang sabi ng doktor, wala nang lunas pa. Kaya sa araw na ito, ikaw na ang bahala sa anak natin. Alam kong sa mura niyang edad, marami pa ang mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Pero umaasa ako na sana damayan mo siya sa lahat ng bagay. Samantalang hindi naman inasahan ni Richard na marinig ang pinag-usapan ng kanyang mga magulang. Sa mura niyang edad ay naintindihan niya ang sinapit ng kanyang mami Lucy. Ilang buwan lamang ang nakalipas ay laking gulat nitong si Harold na may tumawag sa kanya sa phone. Magandang araw. Ito po ba si Mr. Harold Thomas? Opo, sino sila? Mr. Harold, nais naming ibalita sa iyo na nasa ospital ngayon si Lucy Belmonte at sa kasamaang palad, wala na siya. Narito, kasama ko ngayon ang bata at ikaw ang hinahanap nito. Pwede ba kayong pumunta dito para maayos na ang lahat? Sige po. Maraming salamat sa inyong pagtawag. Pupunta pa ako ngayon dyan. Eto na nga ang isa sa kinakatakutan ni Harold. Kapag sinama niya sa kanilang bahay itong si Richard, malaman ng lahat na meron siyang anak sa labas. Hindi niya alam kung matatanggap siya ng pamilya. Pero bilang isang padre de pamilya, ay meron siyang responsibilidad para sa bata. Kaya kahit anong mangyari, isasama niya si Richard sa bahay at kailangan din itong protektahan. Ano kaya ang magiging buhay ni Richard Thomas sa kamay ng kanyang mga kapatid? Papayag kaya itong si Margaret na tumira ang bata sa kanilang poder? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang ating part 2. Abangan!